Blessed Thursday evening, Team Focus! Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome to your favorite evening program every Thursday. This is Team Focus is staying alive. It's good to see you once again. Kaya without further ado further without, let's hit it. We are live and we are on the air. February 26, Thursday once again. At last Thursday ng buwan ng Pebrero. Pambihira naman talaga. Ang bilis ng first quarter. Ang bilis ng first quarter. Sound check, 1, 2, 3. Hello, sound check. Yan. Sound. Yan ang mga sound check, hindi yung kaninang ginawa mo. Yan. So, kita nyo naman mga kapatid, no? At salamat sa Panginoon na tayo po ay nagkasama-sama ngayon sa oras na ito. Amen. And it's so good to see you once again on the very last Thursday of the month of February. Naalala ko nung bata tayo, no? How do you spell February? February. Ha? Wednesday. February mga February. January. Pero pong biro, alam mo, sa word building, dyan talaga ako lagi nagkakamali sa January at sa February dati. Wow. Di, promise talaga. Kasi, alam mo, spell as you pronounce. O, makakasingit ka ng you. Wala, di ba? Hindi mo makikita yung you. Pero, anyways. Favorite subject mo yun, sir? Ha? Favorite subject. Ayun lang naman favorite subject na academy Yes, student. Siyempre. Biro, pag naka-perfect score kayo in word building, biro, Proud na proud ka man yan. Oo, yung pala wala kang bilang sa mundo. Well, anyways, magandang gabi sa inyo lahat, Team Focus. And salamat sa Panginoon na tayo nagkasama-sama ngayon. Welcome to your favorite evening program every Thursday. Ako? And Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi po sa inyo lahat, and north, south, east, and west corners of our church. A blessed Thursday evening sa inyo lahat. Of course, to the executive producer and the director of the programs, Team Focus, Staying Alive, the Baptist Lunch, the preparation, and ano pang mga programa ng ating simbahan. Walang iba kundi ang ating mahal na pastor, Pastor Hil Lorena. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening, sir. Of course, sa lahat ng mga kasama ng ating mahal na pastor ay magandang gabi po sa inyo. Sila Pastor RJ, Pastor Louie, Pastor Jao, Pastor Noel, Pastor Rudy, Pastor Dandan. Pastor Rudy. Kasama kasi nila. Marami silang mga kasamang pastor. Magandang gabi po sa inyo lahat. Of course, happy birthday again kay Pastor Ido Fernando. Yan, ang pastor doon sa Pagadian. Yung nag-testimony nung revival natin, yan. At yan ang pupuntahan nila, Pastor Hill, sa anong buwan ba to? May or March pala. No, sorry, April. April ba? Pupunta pala ng Pagadian si Yes, Pastor. sir. Wow. Yan, Amen. yan, April 14 to 16. Yun.
Pira, Kaya tulpak. salamat sa Panginoon, nakasama po namin. Artista si Oh, Owen Boy. yes. Nakasama natin Tour. ngayon. Of course, National shout tour. out sa aking mahal na asawa. Congratulations sa'yo. Wow. Congrats, brother. Congrats. Congrats, sir. Nasa akin si LG, mami. I love you. Shout out, At, Ate LG. Si Ate LG kasama namin. Hey! Yan. So, again, maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay ngayon. Kaya, let's keep on tuning in, brethren. And I hope that everybody is excited to be a part of this program. Amen. Sir Dominic, bati ka muna. Amen. Magandang gabi ulit, Team Focus. And shoutout nga pala ulit sa mga young people na nandiyan na nanunood ng programa natin na Staying Alive. Shoutout sa mga grupo namin sa Young People, Tribe of God. Sa mga nang young people nandyan, I hope nanonood kayo. Nag-send na si Boss Sharon, nag-send na ng link. And I hope you're watching. Manood kayo, mag-join kayo sa Google Meet. And of course, yung lagi sinasabi ni Sir Hiner, mamaya na, si Sir Maki ng ano niyan. Okay, and okay, Nina ka pa. galit to. And shoutout din pala sa four corners ng ating church, North, South, East, West. Man. Shoutout kay Mami, I know you're watching. And sa mga sinendang ko ng Nick, kay Yes. Letrixie, kay John Debs, I hope you're watching. Yan lang po, maraming salamat. Sir Steven. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Muli sa lahat ng mga nanonood dyan sa Facebook Live and ganun din sa Gmeet. And syempre gusto ko rin na shoutout yung aking nanay. Nakikita ko siya na is watching na siya ngayon eh. And syempre ganun din sa aking mga kapatid, kay ate and kay Gab. Siguro di pa sila nakarating ng bahay kaya di ko pa sila nakita dito. Pero shoutout na sa inyo. And syempre, Commute di mo yun natin? di sir. Hindi, malilate siya. Malilate. Magkakaroon niya Tama, siya. tama. Ayan. And syempre gusto ko rin shoutout yung aking grupo mula sa ang Valiant Ehud. Amen. Shoutout Amen, na amen. mag-tune in na tayo mga young people. Syempre ganun din lahat ng mga young people na kabilang sa grupo. And katulad ng Amen. ginagawa natin, gusto ko i-mention yung pangalan ng grupo nyo, yung grupo nyo sa ating Facebook Live. Mag-comment kayo and Hashtag. hashtag nyo yung grupo nyo and i-share nyo yung link natin sa mga kapwa natin Pilipino. Tama naman! Young people. Yes. Tama naman. Siyempre, at ganun sa mga leader natin, i-send natin. Yung mga leaders natin, send natin sa kanila. Para Yes. nandito rin sila, sir. No? I-mention nyo. Mention Yun, yung mga tama, leader i-mention. nyo. Yun lang po. RJ. Mga kababayan, magandang gabi po sa inyo Hindi lahat. kasi, nag-link para sa kapwa Pilipino. Sorry. Good evening mga Team Focus, syempre. Magandang gabi po sa inyo lahat. Good evening na nga, magandang gabi pa. Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang morning, lahat na. Okay na yun. Good evening po sa aking area. Siyempre sa aming area leaders, si Sir Noel, ang West Bank family. Pati na rin po sa aking kapatid, si Jeremiah. At sa aking tito, si Sir Aris. Enjoy dyan sa school. Sana mag-ingat ka pa uwi. At si Jeremiah rin, papunta pa lang po dito. Ayan. Amen. At siyempre sa ating mga viewers sa Facebook Live and sa Google Meet, keep watching and kagaya nga ng sabi nila, i-hashtag nyo yung mga leader nyo. Ay, yung mga leader. Yung mga grupo pala. Yan po, grupo. mga grupo. I-mention nyo yung mga leader nyo para andito rin sila. Ayan. Yun lang, sir. Alright, a big shout out. Baka kilala to ni Sir Dominic. Oy, sino yan? Sino yan? Si Brother Elvis Narisma. Kilala mo si Sir Elvis? Flip top? Oh, yes. Ano siya ngayon? Amen. Sir, shout out magandang gabi sa'yo. po. Magandang gabi sa'yo because he is a preacher now sa Bulacan. Wow. Ha? Yes. Yeah. Siya yung ano. Shout out sa'yo, Sir Elvis Narisma. Yan. May personal contact kami niya ni Sir Elvis. And Amen, sir. prayerfully, makasama ka namin dito, sir, sa church namin. Amen. No, and makabisit ka. Alam ko, may church ka. Wala namang masamang bumisita. Yan, yeah. Shout out sir, Sir Elvis. No? And see you soon. See you soon, sir. Alright. So, tuloy-tuloy tayo. And alam mo, sa totoo lang, Sir Dominic, sabi ko, grabe yung pagtatapos ng first quarter na to. Sa totoo lang, ayoko iwan tong topic na to eh. Kanina, Ganda, sir. as I was reviewing, sabi ko nga, sinishare ko kanina kaila Brother JJ and Brother Steve, ang ganda ng bibitawan ko ngayon sa kanila. And alam mo, Sir Dominic, katulad ng pag-aaral ko ngayon, salamat sa Panginoon talagang. Ako, lubos po ako nagpapasalamat sa ating Panginoon. Of course, syempre, sa wisdom na binibigay niya sa ating mahal na pastor. For me to be in doctrinal review subject, Sir Dom, grabe talaga eh. Kasi, sabi ko nga kay Pastor Hill you cannot study a doctrine without involving God. Sa totoo lang, hindi ka pwedeng mag-aral ng doktrina nang hindi nai-involve ang Diyos eh. And
the more you study doctrine, the more mong makikilala ang Diyos. Katulad din dito kasi lahat ng tema na gagawin natin by quarter, katulad nito, first quarter is living with purpose. Lahat ito is always in line with the church theme that I may know Him. Now, if you live with purpose, young people, teenagers, sa lahat ng nakikinig ngayon na kabataan dyan, na team focus, if you will live your life with purpose, asahan nyo na habang namumuhay kayo with purpose, isa lang personang makikilala nyo, Diyos. Sabagat it is very evident in the text na ginagamit natin in Colossians 3:23, and whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. So if you want to live your life with a purpose, do everything for Him and live for Him. Yan ang sinasabi natin diyan sa ating tema. As you can see sa inyong yan mga transition na sinasabi ko O, di ba? As you can see, do it for Him and live for Him. Ang liwanag Colossians 3:23, and whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Bahan nyo mamaya, yan ang ating pag-uusapan. Kaya sabi ko nga sa inyo, grabe ang pagtatapos netong first quarter na ito. And I am praying na talagang sa second quarter, bibigyan pa tayo ng Panginoon ng topic na talagang eksakto sa pangangailangan at tutugon sa pangangailangan. Sabi ko nga, Sir Dom, kaila Brother JJ at Brother Steven kanina, as I was studying the lesson na aking ituturo ngayon, the more ko rin nakikita yung sarili ko nung nasa kabataang years pa ako, especially teenage years. Ikaw, young adult ka na, Sir Dominic, nasa preparation ka na Pero as you can see, makikita mo, mamaya siguro pag narinig mo yung lesson, talagang makikita mo, oo nga mapapa-oo ka Pero oo nga talagang dun pala, yun pala yung ginagawa ko bilang isang kabataan. Pero sabi ko nga, lahat ng yan, maganda ang pag-uusapan, maganda ang target natin, may isa tayong pinupuntirya dito, Team Focus. Kaya all you have to do is just to sit back, relax, and enjoy as you watch Staying Alive program. Okay? So again, sa mga nasa Facebook Live, magandang gabi po sa inyo lahat. Google Meet crowd natin, sir, mga stations. Meron na ba tayong mga kasamang mga stations ngayon na nandito? At kung meron man, yan, naririnig ko, talagang pumapasok pa yung iba. Nag-join pa yung iba. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yan, si Gracia. Yan. And ganun din siyempre sa Agdon Station. Yan. At, sir, kung nandiyan dyan si Sir Andy. Sir Andy, magme-message po ako sa inyo mamaya. May message po ako sa inyo. At, of course, ay magandang gabi din. Si Aris pa nandito yung pupunta? Si Jeremiah. Ayan, Sa school pa yata yan siya, sir. Nasa school si Aris. Yan. Shoutout sa'yo, Aris. And ganun din kay... Nandito si... sino kasama niya ngayon doon? Sino kasama niya ngayon? Wala, siya lang. Yan, okay. Shoutout sa'yo, Angel. And of course, kay Sister Chanel. Ay, shoutout din sa inyo. At Gracia, pakisabi sa mga kasama mo sa Tribe of God, umattend. Ay, marami marami pala sila Chanel Yan, hello sa inyo. Shoutout sa mga kasama nyo dyan. Amen. At of course, syempre, sa aking ate LG, hi. Wow. Say hi. Say hi. Wala. Ano siya? Wag. Bawal yun. Live tayo. Madidimot yung programa natin pag sinabi niya yung tawagan yung dalawa. Okay, alright, let's jump right into it. Okay, so you want to start, Sir Dom? Yes, sir. Okay na po, sir. Go ahead. Ako kagad. Pag ganito tayo Okay. Magandang gabi, Team Focus. I hope, dapat, sir, na-excite ako sa sinabi niyo, sir, Sige, kanina. unahan ko na? Okay lang, sir. Sige. Kasi parang maganda na JJ na lang. Si JJ. Gusto mo na? Hindi. Alam nyo kasi, sabi ko nga dito sa pinag-aaralan natin, Living with Purpose, grabe, yung reality, Sir Dominic, ng buhay ng isang kabataan, patuloy na pinapakita sa akin ng Panginoon as I was studying the lesson for this. Kasi sabi ko talaga sa Panginoon, bigyan mo ko ng message na talagang makukuha ko yung attention nila at marirealize nila that they should live with purpose in their life. Alam nyo, young people, ang pinakamagandang gawin ninyo sa lahat, what kind of
situation you are in right now. Maaring sabihin mo, mas sikat ka sa akin, I don't care. Sabihin mo, mas mayaman ka sa akin, sabihin mo, sabihin natin, mas marami kang friends sa Facebook, marami kang followers, sa'yo na yan. Okay? But all you have to do is to accept the fact that a lot of young people nowadays, and maybe you are one of them, are living without a purpose. Sa totoo lang, Team Focus, sabi ko nga if you will just dive deeper dito sa ating talata na ginagamit, Colossians 3:23, you can explore different angles of life. Dito sa simple verse lang yan. And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. But if you will dive deeper, as you understand it more, there are different angles that you can explore. Sir Dominic, Brother Steven, and Brother Jay, specific angles ng buhay. Na yung pag sinabi kong specific angles ng buhay, alam mo na yun yung tinatarget. Alam mo na ito yung ibig sabihin. Alam mo na ito yung mangyayari. No? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ito ay design. Itong lesson na ito, this is a design to help teenagers bridge the gap between the Bible and their modern high-pressure world na ngayon ay nabubuhay kayo. Yan ang purpose nito, Sir Dominic. Kasi, parang kataga ng mga adults na, noong panahon yan, di ba? Noong panahon namin, yan, di ba? Pag nagkikwento yung mga nanay at tatay natin, pag tinignan nila yung mga bata ngayon, pambira, anong lagi nila sinasabi? Kung panahon namin yan, ganyan-ganyan ka, sinisigurado ko wala kang kakalagyan. Panahon nila. Pasok tayo sa batang 90s. Sabi ko nga, mischievous but fearful. Yan ang henerasyon ng batang 90s. Bagamat nandoon yung sabihin natin sa kolokal na pananalita, pagkasira ulo, pero may kinakatakutan. Yan kami. May kinakatakutan. Yung tipong pag talagang sit-sit lang ng magulang, tatahimik ka pa rin eh. Ngayon, sit-sitan ka ng magulang, sisit-sitan ka pabalik eh. Di ba? Pag sinabi mo ganito ang gawin mo, abay, ibabalik din sa'yo. Now, tinan ninyo, the kataga is this. Nung panahon namin, how much more pag sinabi nating Bible times? Ilan ang agwat ninyo ng Bible times, teenagers? Lalo na ngayon. Anong henerasyon na ngayon? Beta generation na. 1611 to beta generation. Bilangin mo nga yung agwat ng taon ninyo. Ang layo, di ba? So, kaya maraming, Sir Dominic, Brother Steven, Brother Jay, at sa mga nanonood, maraming naiimposiblihan na pwedeng sundin ni Sir Steven yung salita ng Diyos. Pwedeng mamuhay si Brother JJ nang naaayon sa salita ng Diyos. Pwedeng mamuhay si Sir Dominic. Si Sir Dominic, sabihin natin as team preparation, pwede siya makapag-establish ng pamilya later on using the Word of God. Pero tinan nyo, lahat, generally speaking muna, maraming kabataan, whether you are on the team prep or nasa team focus ka, they are very impossible na parang naiimposiblihan sila na mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Nadamay ko lang po yung team prep, pasensya na po talaga kayo, pinutol kasi ako kanina dun sa Baptist lunch eh. Binanatan ako ng malupit na sound card na hindi ko lubos akalain na maririnig ko sa programa ng isang simbahan. Tutuloy ko talaga sa kanya yun pag pinatunog niya dito yun. Di ba? Okay, team focus, balik tayo. Tingnan nyo, lalo na kayo. At least kahit paano ang team prep, medyo matured na yan pagdating sa pag-iisip eh. Medyo makakapag-isip na yan ng, okay, tama yung sinasabi ng Bible. Kayong mga pambihira talagang whatever will be. Talagang kaya sira-sira talaga kung ano ang kahantungan. Hanggat may hininga, hanggat siko lang ang nasusugatan, sige lang. Hanggat may tahi. Naalala ko, ilang tahi kami niya ni Jude. Si Dominic lang ata malinis sa mukha dito sa amin eh. Parehas kami ni Preacher Jude na may tahi. Dito. Parehas kami niyan. Dito. Lahat yan, tahi. Tahi yan, courtesy ni Doc Eugene. At saka ni Doc, Air Force, Turingan, ni Doktora Turingan. Shoutout mo sa inyong dalawa. See, hanggat talagang, pambira, naalala ko nung
tumama itong tinahi dito, malapit-lapit sa pulso natin. Boy, pagkatapos ka, nag-volleyball pa ako yan, may tahiyan, anis. Oh, pagkatapos itahi dito, kinabukasan, nagtataya-tayaan pa. May tahi dito, umakit ng mangga. Bakit? Yan ang teenager. Di ba? Kaya nga, pansinin ninyo, kung agwat ng pag-uusapan ang layo compared sa Bible times, parang imposible na masunod mo. Parang imposible na pag sinabi kong si Sir Steven at si Brother JJ on their team focus, on their teenage life, pwede sila mag-enjoy sa buhay by just following the Word of God. Ikaw na sikat sa Facebook, sikat sa YouTube, sikat ka sa social media, ano ngayon ang iisipin mo? Ha? Gamit Bible, pwede kang mag-enjoy sa buhay? Kunan ka nga lang ng cellphone, umiiyak ka na eh. Di ba? Kaya nga tinan nyo, sobrang imposible. Pero yun yung purpose ng ating pag-aaral dito, Team Focus. That's why our topic is living with purpose. Bakit? Kasi it will bridge the gap. Kasi yung gap, Sir Dominic, sobrang laki. Di ba? Sobrang lawak na talagang parang golf na sinabi between Lazarus and the rich man. Great golf fix eh. Di ba? Ganyan yung gap between the Bible times and the modern high-pressure world that you are living right now, Team Focus. Pero nais kong sabihin sa inyo, the Bible is still the Bible. Kahit sabi mong ilang years pa yan, agwat na yan, pag ang Bible ay nagsalita, it will be as the final authority of our life. Therefore, it can teach you, Team Focus, to live with purpose. And sabi ko nga, if you will be honest, sa totoo lang, ilan kaya sa Team Focus na teenagers ang namumuhay ng merong purpose? Kaya nga pansin nyo, ang mga teenagers ngayon, ang gagaling magsimula. Ang galing magsimula, masusubukan sa kalagitnaan, pangit na ang tapos. Pero sa totoo lang, kung bakit hindi ka nakapagtapos, kasi bad ang simula mo. Ganun lang yun, Team Focus. Kaya nga, ngayon, we will connect by just using Colossians 3:23. The gap, we will bridge the gap between the Bible times and the modern high-pressure world ngayon na kinakabilangan mo. Okay. Now, unang-una sa lahat, Team Focus, I would like you to see your life through the invisible work principle na tinatawag ko. The invisible work. Alam mo ba, Sir Dominic, nabanggit ko na to kay Sir JJ at kay Sir Steven. Sa mga nanonood ngayon, teenagers, Team Focus, whether you accept it or not, and maybe you didn't know this, the start of living your life is not through anything but through the invisible work. Okay, what is pag sinabi kong invisible work? Most of teenagers' life, okay, you've got to listen to this carefully. Most of teenagers' life happens when no one is watching. Kailan nagsisimula ang buhay nyo bilang isang teenagers kapag wala nang nanonood sa inyo? Sinabi ko nga yun sa kanila eh. And Sir Dominic, pati ako, lahat tayo dito nakaranas ng ganyan. Totoo yan eh. Kaya nga sabi ko kay JJ kanina eh, kailan pinapagalitan ng isang bata ng magulang? Kapag nasa bahay na. Pero hindi mo yan mapapagalitan kapag nasa public. Hindi mo yan mapapagalitan kapag maraming taong nakatingin. Bakit? Iba ang galaw niyan, Sir Dom. Mabait yan. Kuno. Magalang yan. Kuno. Pero kapag wala nang nanonood, ay, pambira, kung pumalagyan sa magulang, kala mo sa'yo nagtatrabaho. Pag nagwala-wala yan, pambira, daig pa yung toddler. Ano yun? 21 years old na yun. Sinabi lang na huwag kang magbababad sa cellphone. Grabe. Magsasabi yan, ba't naman yung ibang magulang? Ba't naman yung ibang magulang? Ganito, sana na naman talaga sila na lang magulang ko. Layas na ako. Sige, go. Di ba? Most of teenagers' life ay nagsisimula ang inyong buhay when no one is watching. Tinan nyo, diyan kayo makikilala. Pag kayo na lang mag-isa. Pambira, pag marami, parang yung kanina nagpasa ng video, nagbabasa ng libro eh. Yes. Parang Pero banal. kapag Banal. pero kapag wala nang nanonood,
ano lang, puro ka na scroll. Yeah. Puro ka na scroll sa gabi. Oh, pambira, pag nasa school, ang sipag niyan gumawa ng homework na tinatawag. Sa bahay, hindi ka makagawa ng homework. Oh, bira, mag-aaya ka pa ng Starbucks. Oh, oh, ano pa? Hindi lang yan. Sir Dominic, basic lang yung sinasabi ko. Ito pa ang pinakamasaklap niyan. Ikaw, pag kayo na lang mag-isa at wala na nakatingin, yung thought ninyo sa buhay. Your thought in life, pambihira. Tama yun, Sir Dom. Puro hugot na sa buhay. Kala mo naman talaga may huhugutin. Ano naman dahil pinagdaanan sa buhay. Ang bira, mas kung makahugot ang mga teenagers ngayon, daig pa yung tatay at nanay nilang nagpursigi para lang maitawid sila sa pag-aaral. Yeah. Matindi, mamira, di ba? Kaya nga makikita ninyo, Team Focus, your life, teenager's life is always happening when no one is watching. Yan yung sinasabi ko, Sir Dominic, na invisible work principle. Di ba? Whether you accept it or not, ang bait mo kapag marami kayo. Parang ano lang yun, mga lalaki, ang tapang kapag 300 yung nasa likod. Pero pag isa na lang siya, pambira, hindi, nagbibiro lang naman po ako. Wala ka pala. Wala ka pala, bitaw boy. Di ba? Oh, di ba ganun minsan eh. Pag iba, may nanonood, ang ganda. Pero tinan nyo, kaya nga, I want you to see here, Team Focus, is the point. Yung point of living ninyo, o karamihan, point of view, POV. Di ba? Ito, gawin mong POL, point of living. Ano yan? That living with purpose, okay? Living with purpose, it means your integrity isn't a performance. Tandaan nyo yan, Team Focus. Okay? Ang iyong integridad sa buhay, ang karangalan mo sa buhay, hindi yan performance na ipapakita mo na parang Les Miserables. Okay? Hindi yan ganon. Hindi yan, anong tawag nga dyan? Sa ginagawa ninyo? Play. Broadway. Di ba? Yung theater play, hindi yan ganon. Di ba? Hindi yan na para kang action dyan just for the people, for you to see. Ang galing naman umaction ng Tandaan nyo, ang buhay ay hindi acting. Yeah. It is a reality na talagang nangyayari. Hindi yan K-drama. Okay? Sa totoo lang, there is no drama in life eh. Bakit? It's all reality. It is all happening right on the exact time, date, and day. Yan, Team Focus. Yung araw na yan, yung petsa na yan, at yung oras na yan, yan ang buhay mo. Amen. Kaya nga, kung ibabase mo ang integridad mo through your performance, you are not living with purpose. Amen. You are not living with purpose. Sabi ko nga, teenager's life always happens when no one is watching. Kaya wag mong isaalang-alang yung palakpak ng tao, yung tapik ng tao. Galing naman ni Brother Steven, palakpakan natin si Brother JJ. No, kalimutan mo yun because hindi doon naka-base dapat ang integrity ng buhay mo. Because living with purpose means your integrity isn't a performance. Di ba? If you are working for the Lord, just like what Colossians 3:23 says, if you are working for the Lord and not for men, you don't need a crowd to do the right thing. Hindi mo kailangan ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na tao para gumawa ka at magsabi ka lang ng po. Hindi mo kailangan ng 20 tao para magsabi ka lang ng salamat po, nanay. Salamat po, tay. Salamat po, pastor. Maraming salamat po sa pag-correct sa akin. Hindi mo kailangan ng maraming crowd para gumawa ka ng tama. No. What is character? Character is consistently doing what is right, even when no one is around or sees you doing it. Diba? That is character. Kahit walang nakatingin sa'yo, gagawin mo yan. Now, teenagers, you've got to listen to this carefully. If you want to live with purpose, do the right thing kahit walang nakatingin sa'yo. Because sabi ko nga, yung integrity mo, hindi yan nakabase sa performance. At the end of the day, tinan mo, gagalangin mo yung nanay mo at yung tatay mo dahil maraming nakatingin.
At the end of the day, nasan yung mga nakatingin? Sino ang tao sa loob ng bahay? It is you and your parents alone. Wala na si Sir Dominic, wala na si Sir JJ, wala na si Sir Steven, wala na ako, wala na yung mga repa-tropa pits mo na papalakpak sa'yo. Wala na yung crush mo. Wala na ano ba, meron silang tawag dyan nakalimutan ko Basta kay DJ ko narinig. Oh. Jay, love you. Shout out sa'yo. Magbalik loob ka na sa iglesia. Di ba? Tingnan mo, may tawag sila dyan Yo, ini-stock. I-stock ko lang naman, sir. Ha? Okay. Oh, di ba? Ini-stock lang yan. Kahit wala yung ini-stock mo. Diyan ka inspector. Oh, kahit wala yun. Pwede kang gumawa ng tama because your integrity at the end of the day, your integrity should not base on your performance, but it should be based on what you are really doing. Amen. That is the point of living, Team Focus. Yan, dapat dyan nakabalot ang buhay mo. Yan dapat yung magsasabi na, oh yeah, this is who I really am. Amen. Kaya kahit wala nakatingin sa'yo, kaya pansin mo, Sir Dominic, tsaka Brad Steven, ang bilis magsawa ng mga young people gumawa ng tama. Yes, sir. Ang bilis. Minuto lang Minuto lang. Oras lang. Ganun lang Saglit lang opo, salamat po. Mga 2 minutes left, pambira kung sumagot na yun dito. Wala na. Sa kolokal na pananalita, bastos na. Oh. Di ba? Oh, excuse me, tabi ka muna. Medyo bastos ka muna saglit. Okay? Di ba, ganun na magsalita. Kasi, Sir Dominic, ito, nakaraan. Talagang, kaya, shoutout kay Sir John Joel. Shoutout sa'yo, kapatid. Nag-uusap kami. Paano namin sasalba si kuya mo? De. Shoutout kay Philip, Brother Giles. Yeah, Brother Philip, Brother Giles. At sa lahat pa ng mga kadugo ko dyan, magandang gabi sa inyo lahat. I'm praying for you. I love you guys. Alam mo, nag-uusap kami ni Brother John Joel. Meron kaming, hindi naman yung dalawang nabanggit kong pangalan. Mabait yan Si Philip tsaka si Giles, mabait yan. Bibigyan nga ako t-shirt ni Giles tinan mo. Hindi. May pinag-usapan kami ni Brother John. May bigla kasing pumasok sa isip ko kasi kausap ako. Isang kabaro natin dati. Kung kilala mo siya, sabi ko nga kung gaano siya kalambing sa akin, gaano niya ako ikuya. Pero, nung nakausap ko siya, pambira sabi ko, Sir Dominic, my goodness, di ka maniniwala Kung paano siya magsalita na, madali lang yan. Oh, pambira naman. Dapat kasi nung ganito ganyan. Ay, sabi ko, wala naman kayo nung Diyan kami, dumaan lang kami dyan. Ganyan. Dali lang yan, simple lang yan Ganun. Knowing him, sabi ko, way back during our times, sabi ko, bira na nangyari dito. Sabi ko, bakit ganito na? Kaya nag-usap kami ni John Joel. Sabi ko, John, tayong nasa liwanag, itawid natin sila sa liwanag. By the grace of God, itatawid natin yan lahat yan. Isasama natin yan dito. Yung magpaiwan sa dilim, bahala sila. Sa totoo lang, I have a burden. Nagka-burden talaga ako. Kasi knowing that person, sabi ko, hindi siya to Alam kong hindi siya to. Alam kong hindi siya ganyan. Pero as I was studying naman this lesson, sabi ko, that's him. Kasi sabi ko, wala nang nakatingin dati, pambira, dami nakatingin dito Dami, may recognition pa tayo pag linggo. Kakanta ka pa dyan. Ang dami, magpe-perform ka pa dyan. So, ang dami, aakyat ka for your award. Character award, mas big deal sa amin dati. Ang character award kaysa sa academic awards. Mag-honor ka, well, praise the Lord. Kung hindi ka man mag-honor, high space average ka lang. Okay lang yan. Pero mas malungkot sa amin, ang matanggal lang kami ng character award kaysa sa academic award. Bagamat talagang wala ako talaga narating sa academic award. Most joyful. Di ba? Well-groomed. Tatak yan.
Namana ni Bayaw yan eh. Di ba? Pero big deal sa amin yun. Ministry award, character award. Mas mabigat sa amin yun kaysa sa academic award. Kasi yung academic award, matatanggap at matatanggap mo yan kapag may nag-aral ka ng maigi. Kaya nga, ngayon, makikita mo, ang ano na ng tao na pag wala na nakatingin ang palasak sa mga kabataan niya, nag-change. Which is, basically speaking, you're not changing. But that is really who you are. Kaya nga sabi ko sa inyo, Team Focus, ang makikita nyo dito is the integrity. The integrity of living your life even when no one is around you. Yung integrity na meron ka na sasabihin mo, okay, ito yung dapat kong gawin kahit hindi nakatingin si Brother Steven. Ito yung dapat kong gawin kahit hindi nakatingin si Brother JJ, hindi nakatingin si Sir Dominic, hindi nakatingin yung area leader ko. Ito yung dapat kong gawin. Now, tinan ninyo. Pero ngayon, makikita nyo, ang teenager, sabi ko nga, ang bilis magsawa sa kanilang ginagawa. Wala na, a few minutes left. Yung pag-uupo niya dito, oo na lang dito. Yung oo niya dito, magbilang ka lang ng ilang minuto, sige na lang dun. Diba? So makikita ninyo yung integrity nakabase na ngayon sa performance. Now, sabi ko nga sa inyo, Team Focus, living your life with a purpose means integrity isn't a performance. If you are living your life, if you're doing something for the Lord, if you are working something for the Lord, and not for for the human masters na sinabi ko sa inyo last week, tandaan nyo, you don't need a crowd to do the right thing. May tao o sa wala, gagawa ka na maigi. Kaya nga, ang challenge ko sa inyo ngayon, what would you change about your habits if you truly believe God was the only one you had to impress? That's my challenge sa inyo. Anong ipapalit mo sa iyong nakasanayan? Anong babaguhin mo sa iyong habits? Sa iyong nakasanayan sa buhay mo? Kung talagang naniniwala ka na ang Diyos lang ang dapat mong i-impress. Ngayon kasi, Sir Dominic, ang problema, impress kita, impress ko to, impress ko rin yan. Lahat na lang na-impress mo. Ang tanong, na-impress mo ba ang Diyos? Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo my challenge is this. The question is, what would you change about your habits if you truly believe God was the only one you had to impress? Anong papalitan mo sa iyong nakasanayang ugali? Anong papalitan mo sa pag-uugali mo? Ngayong alam mo na ang dapat mo lang pala i-impress ang Diyos. Di ba? Kasi, sa totoo lang, sabi ko nga kanina, Sir Dom, di ba? Mapapasabi ka ng pambira o nga, ganito rin pala ako mabuhay noon. Lalo na, kung panahon pa namin yan, pambira, talagang kailangan mo magpasikat, lalo na pag dumating ang baligatan. Ilang simbahan yan ang kailangan mong pasikatan. Pag dumating ang baligatan, pambira, ilang simbahan yan, lampas 20 yan. Papasikat ka ngayon through chanting, second in command ng leader mo, sa sports, lahat yan, pambira, taya, pati pato, sumikat lang. Ganyan ang buhay ng isang kabataan. But the question is, na-impress kaya ang Diyos? Pumalakpak ang tao sa'yo. Paano kaya ngayon yung tinatawag natin? Halimbawa ngayon, Sir Steven, Brother JJ, Sir Dominic, o sa mga nanonood namin ngayon, mga taga-subaybay ngayon. Lahat kami pumalakpak sa'yo, tas bigla kang kinuha ni Lord bukas. Pag akyat mo ngayon sa langit, pagdating mo ngayon sa langit, kaharap mo na siya, ano kaya sasabihin sa'yo ng Panginoon? Is it well done, thou good and faithful servant? Or ang sasabihin sa'yo ng Panginoon, tapos na kasikatan mo. Di ba? Sikat ka dito, ang problema, hindi ka sikat sa harap ng Diyos. That's right. Di ba? Well, that's just the fact and the reality of, sabi ko nga, Team Focus, that is the point of living. Nagsisimula ang buhay ninyo kapag wala nang nakatingin sa inyo. Now, kahit walang, again, sabi ko nga, the challenge is, anong papalitan mo ngayon sa iyong pag-uugali na ngayon nalaman mo na ang dapat mo lang palang i-impress, Diyos lang. Amen. Iwan ko sa inyo yung tanong na yan. Kayo sumagot yan, huwag nyo na i-comment. Okay lang sa amin, kahit di namin malaman, ang pinakamaganda, malaman niya ng Diyos ngayon kung anong papalitan mo. Amen.
That's the very purpose. Sir Dominic. Amen, amen. Thank you, Sir Maki, sa inyo pong shinang birang. Ganda. Ganda ng pinag-usapan natin. Actually, Team Focus, gusto ko lang i-connect doon. Ang ganda-ganda nun eh. Marami sa atin, Team Focus, pagdating sa purpose, gusto natin. Sir, ang tanong, Team Focus, gusto mo ba talaga ng purpose? Yeah. Kasi marami sa atin excited dun sa idea ng purpose. Di ba? Parang bagong cellphone yan eh. Di ba? Pag nakuha mo na yung bago mong cellphone, wala na, excitement mo. Same lang ng trato mo sa luma mong cellphone. Nagets mo ba yun? Pero yung wala pa yung wala pa sa'yo yung hinahangad-hangad mong cellphone, parang excited ka. Di ba? Anticipation yung sobra yung excitement mo na makuha mo yung bagong cellphone na yun. Pero nung nakuha mo na, wala na. Wala, tapos na. Di ka na excited ulit. Pero hindi natin napapansin, Team Focus, may kasama lagi yun eh. Yeah. Yung purpose. Sabi ni Sir Maki, integrity kanina. Ang sabi ko doon, ang kulang sa atin, discipline. Yan ang puprotekta sa purpose mo, Team Focus. Disiplina. Kasi, hindi mo kaya magkaroon ng purpose sa buhay mo, Team Focus, kung wala kang disiplina. Diba? Kasi, doon sa sinasabi ni Sir Maki kanina, ang dami, ang ganda mong pinapasikatan, ang dami mong pinapakitaan ng tao, pero pagdating sa bahay, fake. Ikaw lang. Fake. Ang ganda ng itsura mo pag nasa loob ka ng simbahan, pero pag nasa loob ng bahay, parang pag nakita ka ng mga pinapapansinan mo sa simbahan, hindi lang simbahan, kahit sa labas. Yeah. Pag nakita ka sa bahay mo, sino to? Demonyo. Di ba? Sabi sa'yo ng mga tao sa public, ang bait naman ng batang to. Pagpasok mo sa bahay, demonyo ka. May ano pa eh, may halo pa yan. Pero pagdating sa bahay, may sungay. Di ba? Yan lang yung gusto ko Team Focus eh. Makikita mo na lang, kahit yung mga napapanood nyo ngayon eh, na mga athlete, hindi sila abot sa ganun. Hindi sila makakatanggap ng award. Or hindi nila makakamit yung success without training. And that training, I say again, yung consistency. 'Di ba? Yung discipline. Yeah. 'Di ba? Gusto ko lang pong basahin kasi na-prepare ko po eh. 1 Corinthians chapter 9 verse 24. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that ye may obtain. Man. So, yung anong na yun, yung sinasabi doon, hindi mo ba alam na lahat na tumatakbo sa karera, isa lang ang nakakuha ng prize. Diba? So, para makuha nila yung prize na hinahangad nila, anong ginagawa ng bawat athlete? Nagtitraining. In other words, discipline, Team Focus. Marami sa atin, may gusto tayo mahangad, may purpose tayo sa buhay natin, pero hindi natin pinagtatrabahuan na maabot yung purpose na yun sa buhay natin. Yeah. Living with purpose. Sabi kanina ni Sir Maki, ganyan. Nagpapapansin lang, ano bang goal mo sa buhay? Magpapansin lang. Diba, alam ko po yung mga young people ngayon, may kanya-kanya tayong pangarap, may kanya-kanya tayong gustong maabot sa buhay natin. Pero balik mo yan, kung tayo man yung young people na sinasabi ni Sir Maki kanina, yun lang ba ang hangad natin sa buhay natin? Tama. Magpapansin kahit sa magulang mo, yun lang ba ang hangad mo? Magpapansin sa magulang mo, magpapansin sa teacher mo. So after mo magpapansin, wala na. You feel empty again. Bakit? Kasi marami sa atin, ang ganito lang, gusto lang natin yung merong purpose, pero hindi natin pagtatrabahuan. Baka mamaya Team Focus, ito na lang, isipin na lang natin. Baka mamaya dumating sa atin yung panahon na pag trip mo lang manalangin, doon ka mananalangin. O, di ba? Pag nanalangin ka, grabe ka manalangin nun. Yung panahon na trip mo mag-pray, Panginoon, pasensya na po, ngayon lang nag-pray ulit. Ganun yung sabi, sorry po, pero ganito po yung plano ko sa buhay ko. Diyos ko naman. Lahat na, nilagay mo doon sa isang panalangin na yun. Kasi trip mo nun mag-pray. O kaya, trip mo magbasa ng Biblia, magbabasa ka rin ng Biblia. O diba? Naiintindihan sinasabi ko, Team Focus, kung kailan lang natin trip gawin yung isang bagay na yun, doon lang papasok. Walang purpose ulit. So in other words, imagine naman natin ulit, sa buhay nating Kristiyano, we are still spiritually weak. So hindi tayo lalago kung gusto lang natin yung motivation. 'Di ba? Kasi pag nagustuhan lang natin yung samba, sabi ko nga,
Gusto lang ng maraming young people ngayon yung idea ng purpose. So, pambira, manunood ka ngayon ng video. Di ba? Naalala ko tuloy pag-workout, di ba? Pag gustong-gusto mo magpaganda ng katawan, manood ka ng video, ma-excite ka. Pero pag nanood ka, pag nakita mo, unang workout pa lang, pagtingin mo sa salamin, wala namang pagbabago. Yung pala, ang kailangan no, para makita mo yung pagbabago, discipline. Yeah. Tuloy-tuloy. Sabi 3-month program eh. 3 days pa lang, panay flex ka na. Yes. Yes, exactly. Sinasabi. Unang salta mo pa lang, unang workout mo pa lang, naghahanap ka kagad ng results. Wala pa nga. Hindi ka pa, nagsisimula ka pa lang. Ganon din sa purpose natin, Team Focus. Without discipline, wala tayong makikitang resulta sa buhay natin. So that's why, Team Focus, dapat isipin natin na yung bagay na nangyayari sa buhay natin, it's all a part of discipline. Gusto ko na i-connect to sa sinabi ko last week eh. Lalo na ngayon, pag pakiramdam mo, walang malaking bagay na nangyayari or malaking event na nangyayari sa buhay mo, kasi na yung panahon na gustong ipakita sa'yo ng Diyos, may mga tinuro na ako sa'yo, i-develop mo yung mga tinuro ko sa'yo. Yung mga narinig natin sa pulpito, marami na tayo narinig sa pulpito, i-develop natin yun. Pag i-train natin yung sarili natin na yun yung natutunan ko sa pulpito, why not ipagpatuloy ko yun? And if you do so, yun na yun. Magpapatuloy ka sa bagay na natutunan mo sa pulpito, and that is discipline. Discipline. Di ba sinabi nga ni Pastor noon, consistency is key. Yeah. Consistency. Without consistency, walang discipline. And pag walang discipline, hindi mo maaabot yung purpose mo. Ganon din yung sinabi ni Sir Mike kanina. Hindi ka magkakaroon ng magandang integrity. Ang integrity lang na nagkaroon sa'yo, pasikat. Ang gusto kong term lagi na ginagamit namin, papansin. Epal. Alala ko yun Yun lang. Sino to? Si Negro? Ay, sorry. Si... Uy! Live tayo live! Kaya nga eh. Yung kasi tawag natin eh. Sorry. Si Alan Roy. Oh, shoutout sa'yo, JR. Shoutout kay JR. Alam ko yung pagpasikat ka, di ba? Kakanta ka yan, magpasikat. Pambira, mapipikon. Papalapalakpak pa, mapipikon ka talaga sa kanya, sinasabi ko sa'yo. sa mukha mo eh. Oo, ang bira, gaganon-ganon na yun, oh. Aasarin ka yun, lumalaki yung tenga mo. Wing-wing. Ang bira, sabihin ko sa'yo, pag yun naabutan nyo, hindi ka gaganahan magpasikat. Yes. Hindi talaga, Yes. sa totoo lang, sa amin noon, pag nung naabutan nyo kami, talagang ngayon, Sir, papasikat ka. Ito, bata pa kasi to sila, Steven nun eh. Inukutongan lang na, peng dong. Sinusuper lang namin dati. Pero ano talaga nun eh. Sa akin dati, pag nagpasikat ka, mas paborito ka namin asarin. Kaya never naging magkasundo yan si JR at saka si Sir Ian Olmilio. Shoutout sa iyo, Sir Ian. Tsaka si JR. Never naging magkasundo yan, dalawa na yan. Kaya talagang, grabe nun. Talagang pag, yun nga lang hindi mo naman gusto. Ikaw yung tinawag para kumanta. Ikaw yung tinawag para magpa-action song. Pambira, wala. Lahat damay, talaga. Ay, tama naman yung gagawin mo, pero ang dating sa amin nun, nagpapasikat ka. Problema, yung dating pastor ng junior church talagang mahilig magpa-example sa harap. Bihira yan. Sinasabi ko sa'yo, after nyan, laman ka ng kantsawan sa magkakatropa. Matindi. Pambira. Talagang ganon. Kaya nga, tinan nyo, ang pinaka-common na nangyayari sa kabataan ngayon, talagang tama yung sabi mo, Sir Dominic, ang integrity nasa pagpapasikat na. Nasa pagkakilala. Sabi ko nga, your integrity is on the performance of your life na. Which is, in reality, hindi dapat. Okay? So, yan ang tatandaan niya. Now, bago magsalita, sabi, Sir Steven, tagal mo, sir. Ako naman. Gaganon niya ako eh. Pwede na yun. Ha? Pwede na yun. Hindi, mamaya. Thank you, young people. Clip ads muna tayo. Mami Shawi. Walang sound yan. Walang sound.
we're talking about ano, di ba? Staying alive. So, kaya napating kasi may nagtatanong sa akin. Kasi kung ano yung take ko daw sa staying alive. So, ano ba yung take ko sa staying alive? But before I answer that, sa akin, ang favorite part ko as a co-host dito sa Staying Alive, ang favorite part ko yung sinasabi ni Pastor noon na shaping, yung paghulma sa mga kabataan. Lalo na ngayon sa panahon na, nung panahon na nag-start yung program natin, pandemic, it's a dead season, so hindi alam. Maraming kabataan, including myself, hindi alam kung ano yung gagawin. So, imagine this. Isang kabataan, either young man, young lady, confused at hindi niya alam yung gagawin niya para maabot niya yung gusto niya sa future. Try to imagine that. And yun ang dinidil ng Staying Alive. Helping those young people to reach their future in a biblical way. So yun ang favorite part ko. We're not just talking to them. Yun ang favorite part ko dito eh. We're not just yung paano ihulma ang mga kabataan sa pamamagitan ng Staying Alive. We're not just talking to them, looking at the cameras, tapos nagsasalita lang, no. We're trying to work with them for them to reach their future. Again, with a in a biblical way. So, if you're asking me, what is my take? Yun, ganda. Ang ganda ng Staying Alive. It will help you, it will help us to reach our goals in life in a biblical. Kasi marami ngayon eh. Sa labas, it's either spiritual, yan ang tawag nila, it's either moral or spiritual dangers. Ang dami dyan sa labas. Ang dali. Kahit mga, alam ko, maraming nanonood sa kanilang mga bahay ngayon. Kahit matagal na sila nagsisimba dito sa simbahan. Pag may narinig sila sa labas na it seems good, sa kanila, that is spiritual living. It seems good. So, sasabihin ko lang ulit, sa labas, maraming spiritual and moral dangers. And without the Word of God guiding their lives, sigurado yan. May maaabot silang future, pero hindi yun yung future na magugustuhan nila. And that is my take here sa Staying Alive, especially as a host. Turuin mo, hinuhulma ka ng program na to sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi ka lang, kasi marami sa atin eh. Diba? Ang trip mo lang, kaya ka manood. Bakit ka may cellphone? Ano bang trip mo? Bakit ka may cellphone? Kasi gusto mo lang manood ng reels. Hindi ka na, tatawa na lang ako. May mga kabataan na ganun. Gusto daw nila magkaroon ng cellphone para makatulong sa pag-aaral, research. Pero ang gusto lang talaga nun, may napapanood na reels. And again, isa yun sa mga ginagamit ng mundo para malito ang kanilang spiritual and moral standing. Lalo na yung pag-iisip nila. Kaya hindi nila maabot yung gusto nila eh. May gusto sila, maganda yung gusto nila sa buhay nila, pero pag may nakita na sila sa Facebook or wherever it is, diba? Wala na, nalilito na sila. Tama ba itong ginagawa ko? So that's my take. Yun ang take ko sa ating program. With this, with Staying Alive, it will help you build your future. Not just your life, but your future as a Christian. So, here's my final encouragement sa inyo mga kabataan. Let's keep on listening, Staying Alive. Let's keep the fire burning. And let's stay alive together in the Word of God. So, thank you. I hope to see you on the next episode of Staying Alive. Kana. Amen. Maraming salamat sa iyo, Sir Dominic. Gabi, na-touch yung ko. Hindi. Anyways, ayun nga, napakaganda. Thank you kay Sir Dominic na nag-share sa ating konting presentation. And syempre, sa ating pagpapatuloy, no, maganda yung mga sinabi ni Sir Maki, ni Sir Dominic. Kaya mga young people, sana hindi natin ito
iti-take for granted every episode na napapakinggan natin, natututunan natin, and lahat yan ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Ayan, so bigyan natin ng importance. And so yun na, maganda yung sinabi nila Sir Dominic and Sir Maki. Gusto ko sa sinabi ni Sir Dominic kanina about sa discipline, no. Hindi natin kaya mamuhay ng may purpose kung walang discipline. Kasi yung discipline, yun yung magkikip ng purpose. Magtutuloy ng purpose mo. And masasabi lang natin ano ba yan? Masasabi, di ko masabi. Masasabi lang natin na totoo tayo dun sa ginawa nating purpose. Pag na-accomplish talaga natin yung purpose. And without discipline, hindi natin kayang gawin yung purpose natin. For example, di ba, dito sa church, pag tayo pumupunta dito, palaging pinapaalala sa atin, ano ba yung purpose natin dito sa simbahan? Bakit yan nagsisimba tuwing linggo? Para ba dahil tradition, pag linggo, dapat, pag Kristiyano ka, nasa simbahan ka? No, di ba? Hindi dapat. Pero, bakit tayo nasa simbahan ay kundi tayo dapat ay makapakinig ng salita ng Diyos, matuto. And yun yung purpose natin. And every time, every pag-uwi natin, pagpunta natin after ng service, that's it, accomplish natin yung purpose natin na nagsimba tayo and totoo tayong nakinig and may natutunan tayo. Ganon din sa atin. And kailangan natin ng discipline talaga para ma-accomplish natin yung purpose. And yun nga, sabi nga nila Sir Dominic, Sir Maki, yung idea pa lang minsan excited na tayo eh. And hindi sapat yung yung idea, sabi nga, sinasabi ng tatay ko, sabi niya, hindi sapat yung puro pangarap lang, dapat gawin mo. 'Di ba? And kailangan natin ng disiplina para ma-accomplish natin yung purpose natin. Kailangan natin samahan ng disiplina. Sabi ko nga nung mga nakaraan hindi natin maabot yung mga pangarap natin, no? Right. Yung mga gusto nating puntahan sa future natin, no? Kung wala kang discipline. Kaya napakahalaga din ng discipline. And yun nga, sabi din ni Sir Maki kanina, na-preach na nga ni, alala ko kung hindi ako nagkakamali, preaching din yun ni Pastor and inulit yun sa youth revival, no? And palagi ini-emphasize yun. Pwede tayo mga young people, syempre sa program natin, lahat ng mga nakikinig na young people, tayo ay pwede tayo mamuhay ng masaya, no? Kahit anong gawin mo ng masaya. Basta siguraduhin mo tama, syempre. Tama yung ginagawa mo. Syempre, Kristiyano ka na. Alam mo na dapat yung tamang gagawin ng Kristiyano. Yun, hindi tama yun. Nagbabasag. Ayan. So, ayun nga. Nawala ako dun Bira. Kala ko may nagagalit eh. Sound guard! Dadabog. Hindi. Wag. Takot na siya. Takot na siya. Wag na. Wag. Iba na yung mababasag. Baka maraming mababasag dito. Baka basag yung ulo niya, boy. Wag. Ayun, naalala ko na. Thank you, Sir Ramir. Thank you talaga. Sa'yo, love you. Di ba? Pwede tayong mamuhay, tayo mga young people, ng masaya. Yun nga. And syempre, yung pinakamaganda doon ay mamuhay tayo ng masaya na merong purpose. And ngayon, binigyan ka na ng purpose ng Panginoon. Ay, kung tuloy-tuloy natin pinapakinggan yung programa natin, I hope na nare-realize natin dapat may purpose tayo sa buhay natin. Sa araw-araw, no? Hanggang sa future natin, dapat ganun. Yung naka-mindset sa atin. Sabi nga dito, pwede tayong mamuhay ng ating buhay na may purpose. And sa pamumuhay natin, sabi dito sa verse natin, and whatsoever you do it heartily. Yeah. Sabihin, masaya mong gagawin. And mas lalo na kapag para sa Panginoon, sabi dito, as to the Lord, pag para sa Panginoon, gagawin natin itong masaya. Yung mamumuhay tayo ng masaya, ng may purpose, and mas lalo na magiging masaya tayo kung isipin natin yung pamumuhay natin ay para sa Diyos. And minsan kasi, mas masaya, minsan pag para sa tao, masaya tayo, pero pag sa Diyos na, boring na. Sa ating mga young people, pag sinabi na sa simbahan, boring na, no? Pag para sa Diyos na. Pero ibahin natin yung mindset na yun dapat. Pag para sa Diyos, dapat doon tayo mas masaya. Katulad ng sinabi ng verse sa Colossians 3:23. And whatsoever you do it heartily, as to the Lord. Yun palagi, pag para sa Panginoon mo ginagawa, dapat masaya tayo. And yung pamumuhay natin with purpose ay masaya, and ganun din, yung pamumuhay natin ay ginagawa natin ito para sa Diyos. Ngayon lang, sir. Brad J. Ayan, thank you sir sa mga sinabi nyo. Napakaganda po ng ating topic ngayon, no? Sabi nga ni Kuya Maki kanina, dapat yung ating point
of living, that means we live with true integrity. Yan, napakaganda po nun. Doon po ako magpa-parking ngayon. Kasi isa po sa mga nakita ko talaga dito, unang-una sa lahat, ay yung pagiging double-minded ng mga kabataan ngayon natin. No? Sabi nga nila kanina, napakadali natin gumawa ng decision. Pero minsan, hindi nga tayo sure sa decision na yun. Sabi niya, kung ano mangyari, sige, gawin natin, sige. Kaya sera, di ba sabi niya. Pero ang isa po natin makikita dito sa Bible, no, hindi ko po talaga makalimutan kasi nung unang balikatan ko, ang theme namin was Draw Nigh to God, 2017. No, yun yung ano namin was James 4:8. James 4:8, sabi diyan, draw nigh to God, He will draw nigh to you, cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Paulit-ulit sa lahat ng mga session namin, ang sinasabi nila, hindi ka pwede na double-minded. Hindi ka pwedeng mamuhay na double-minded mo. Hindi pwede yung isang part mo, decision mo sa Panginoon, yung isang decision mo para sa Diyos. Ngayon, ang pwede kasi mangyari dyan, tendency dyan, mga young people, na nakikita ko talaga, and I've experienced mismo, pagka double-minded ka, hindi ka decided, or hindi ka, ang tawag dyan, hindi ka purposed to do what God wants you to do. Hindi ka magli-live with purpose. Ikaw mismo, hindi mo mafe-feel yun. Yung security. Hindi mo mafe-feel yung security. Bakit? Kasi naglalaban eh. Di ba? Naglalaban yung purpose na gusto mo at yung purpose ng Panginoon. If you do not submit sa purpose ng Diyos, merong pabigat ba? Pabigat. I know you felt that, sir, no? Na sa ating buhay na minsan, pagka hindi natin, alam mo yan eh, alam mo yung pag hindi mo ginagawa yung tama, mapipil mo yan eh. Sasabihin mo, makokonsensya ka. Di ba? Makokonsensya ka. Yun. At ang mangyayari dyan, kakainin ka ng konsensya mo. Ito, meron po akong good example dyan. Maraming mga bata ngayon, sad to say, may mga kilala po ako, na sa labas, iba sila. Iba yung pinapakita nila, pero sa loob, iba na pala yung ginagawa nila. Pag wala nakakakita sa kanila, iba na pala yung ginagawa nila. Sad to say, may isa akong kilala na ganyan. Sa labas, napakabait, napaka-happy, pero behind pala, nilalabanan niya yung sarili niyang goodness. Lahat ng naririnig niya sa church, alam niyo yun eh. Nakokonsensya siya. At Yang, dahil ikaw doon, yun, Yang. sir, Ikaw yan. hindi sir, hindi. Ay, sabi niya, ano daw eh. Pinapatama mo. Hindi. Pero meron akong kilala po na dahil sa ganon, eventually nakain siya ng konsensya niya, hindi niya kinaya, nagpakamatay siya. Alright? Nag-hang out siya. Hindi naman hang. Pero nag-hang out siya. Patay agad. Out na siya. Hindi, pero yun, ang tawag dyan, hindi mo magagawa ang purpose mo pag alam mo na hindi mo sinusunod yung gusto ng Diyos. Tama. Pagka alam mo na kumbaga, hipokrito ka. Malalaman mo yan na hipokrito ka, alam mo na you're not living with true integrity. Mismong yung sarili mo yung mangungonsensya sa iyo eh. Yeah. 'Di ba? Ang tendency kasi ng young people ngayon is to be a chameleon and fit in. No? Bago niyan, meron pong lesson, sorry sir medyo natagalan. Pero meron kasing lesson sa acting. Sige lang. Yan, Hindi sa na acting. Total, na-mention na rin man ni Sir Pastor Maki tuloy. Ni Sir Maki kanina, yung acting. Hindi acting ang buhay natin, no? Pero sa acting, in the profession, meron kami tinatawag na you must always look for the truth. Sabi diyan, pagka nagpe-perform ka, you must always strive for the truth. Kasi kung hindi mo pinapaniwalaan yung ginagawa mo, paano mo mapapaniwala yung iba? Right. 'Di ba? And in the same way, pag tayo hindi natin ginagawa, sige, ipunta natin dito sa atin. Pag hindi natin ginagawa yung totoo, alam natin na totoo, paano natin mapoprove sa Diyos? Sabi nga nila, paano tayo magpapasikat, for lack of better word, paano tayo magpapasikat sa Panginoon? Paano tayo ipapakita na we are submitting to His purpose sa ating buhay? No? Ang nangyayari kasi dyan, mga people, ang mahirap dyan, pagka walang taong nakatingin talaga. Pag unseen, pag kayong dalawa na lang ng Diyos, doon mo matitest yung faith mo. I have proven that time and time again, na pag ikaw na lang mag-isa, hindi mo na wala na nakatingin sa'yo, or sabihin natin, hindi taga-church, yan, gawin natin yan, sir, hindi taga-church yung nakatingin sa'yo, taga-mundo. Gusto mo mag-fit in. Ang tendency kasi ng mga young people ngayon, you want to be a chameleon. Di ba? You want to be a chameleon and to fit in. Pero, ang nangyari dyan,
nagiging unstable tayo. And sabi nga sa Bible, James 1:8, a double-minded man is unstable in all his ways. Kung unstable ka sa buhay mo, paano maging stable yung patutunguhan mo na purpose? 'Di ba? Paano magiging stable yung mga decision na gagawin mo? And again, babalik pa rin tayo sa living with purpose. Paano mo malilive yung purpose mo? Paano mo gagawa yung mga ginagawa mo para sa Diyos kung unstable yung mismong pagkatao mo, yung mismong mindset mo? So yun lang, sir, na take away ko, sir. Yeah, alam nyo, team focus yan ang pinakamagandang tandaan sa lahat, no? The conclusion of everything na ating tinalakay ngayon is challenge yourself to live your life with purpose. Huwag mo hayaan na in every day of your life, magiging passive ka na lang kasi ganito, kasi ganyan na yung, ito na yung nakasanayan mo. Hindi. Tontuwa nga ako dito sa dalawa eh. Sabi ko nga, nung nakaraan, kanina, sinabi ko rin yan sa kanila, Sir Dominic eh. Hinahanap ko kasi ito si Sir Steven eh. Sabi ko, ba't di ko tumatag sa vlog natin pag Monday? Yung pala, diak siya. Si Brother JJ naman, hindi naman siya nag-deact, pero dinilit niya lang sa phone niya mismo yung app ng Facebook. Sabi ko, ako tatanungin, kung hindi lang nag-pandemic, di ako papasok sa Facebook. Wala, no choice ako eh. Kailangan may profile ka para makagawa ka ng group. Di ba? So, kinailangan natin yan. Kasi sa totoo lang, using the words ng ngayon, it is very true. Talagang toxic talaga ang Facebook. Magbigay ka dyan ng ilan lang ang positive na lumalabas dyan compare sa negativity. Kaya nga tapos dun mo pa ibabase yung buhay mo, teenagers. Sa edad nyo ganyan, isipin nyo, you are bombarded with the negativism of this world. Grabe talaga. Grabe. Kaya nga tinan nyo, buhay nyo sokmed din eh. Di ba? Masyado ng social media ang buhay ninyo. Pati yung paglalakad, pagsasalita, puro ganun na. But, salamat sa Panginoon. Sa kalagitnaan ng yan, may gantong klaseng programa lumalabas sa social media. And all you have to do is just to live with purpose, team focus, para hindi ka madala ng ganyang trend. Kasi hindi porket, tandaan nyo, pag ikaw ay namuhay ng merong purpose, hindi porket yan ang trending, sasakay ka kagad. No, hindi. Tandaan mo yan, team focus. Hindi porket yan ang uso, makikiuso ka din. No, hindi. Kalimutan mo na yun. Pinakamaganda sa lahat, ilagay mo yung sarili mo sa isang buhay na merong purpose. Sabi ko nga sa kausap ko last week ikaw na lang ang naiiwan sa ganyan, anong plano mong gawin? Ikaw na lang ang merong ganyan na pangyayari sa buhay sa lahat-lahat na nangyayaring kabataan. Ano pang plano mo? Kaya nga yung question ko kanina, di ba? Ngayong alam mo na Diyos lang ang kailangan mong i-impress, anong kailangan mong baguhin sa buhay mo? Di ba? Meron kami pinag-uusapan dyan ni Mrs. minsan, Sir Dominic Tawag namin dyan high school GF. Yun lang. Siya na lang yung naiwan sa ganon. Sa buhay na ganon. Pero ngayon, sabi ko nga, ngayong nalaman mo na ang Diyos lang ang kailangan mong i-impress sa buhay mo, ano ang kailangan mong baguhin dyan ngayon sa ginagawa mo? Diba? So, yan ang challenge namin sa inyo, Team Focus. Again, we are here not to condemn you. We're not perfect. We're still under construction ng salita ng Diyos. But we're here to be a blessing. Ano mang binibitawan namin dito, masakit kasi nakabukas yung Bible namin. Pero kung wala ng Bible na pinag-uusapan dito, I'm telling you, ako na mismo magsasabi, huwag ka nang manood ng Staying Alive. Pero hanggat under ng prinsipyo ng salita ng Diyos ang pinag-uusapan natin dito, let's put away our pride, makinig na lang tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Okay? So again, maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay sa atin. Facebook Live, Google Meet, meron ba? Nasa Google Meet, again, ay parang kasi yung dami nagsisend ng picture sa sa tawag na to, sa GC ng Team Focus So shoutout sa inyo lahat, sa mga lahat na nasa Google Meet. Parang may nagsend ng first time visitor. Meron dito sa Villamore Station. Si Yan, sa Mark Villamore Dave, Station. si Villa, and si Johan Cordero. Yan, meron ba? Nandiyan dyan ba yung Villamore Station? Nandiyan dyan ba? Ayan sila. Nandiyan dyan. Yan. Yan, may first time visitor sila dyan. Shoutout sa inyo. Yan. Shoutout sa Good News Class. Ay, hindi pala. and of course, syempre, sa lahat pa na nandiyan dyan sa Google Meet, sa Agdon Station, yan, and sa Tribe of Dan, and also kay Gracia sa Tribe of God, shoutout sa iyo, and ganun din sa
Kay La Chanel. Yan, sa Makati Central Station. Meron din yata May silang isa din, bisita. sir, sa, ano, Meron sa din Palar. Yan. Sa Palar. Station. Yan, Chanel. yan, kay La Sister Chanel. Si Dwayne Yan, yan. Eileen Vertudes. Yan, shoutout sa iyo ate and thank you sa panonood mo sa Sama amin. ka lagi sa kanila. Sama ka Yan, lagi amen, dyan amen. kay Sister Chanel. Of course, sa ating dito Studio Live audience, yan, Amen. maraming salamat sa inyong lahat for your participation dito sa ating programa. And sa lahat pa po ng mga sumubaybay sa ating pong Amen. programa, Amen. maraming salamat po sa inyong lahat. Alright? Shoutout ko So, rin, sir. ha? Okay lang ba, sir? Shoutout Wala. ko lang. Baka Yeah. mamatap. Ano, sir? Sige, sige. Shoutout ko yung classmate ko yan, si Gabriel Enriquez. Nanonood siya. Yan, kasama po namin siya. Kasama niya. Bakit, teka lang? Enriquez yun. Yung teacher mo, napakita mo? Oo nga. Napakita Ay, mo? teacher pa. mo, boy. Hindi mo Ano ba pinakita. naman yan? Bilisan Hindi mo, baka i-delete na ni pinakita Facebook eh. yan. Oo. Hindi. Pag page, hindi sila nagdi-delete. Okay, Oo. okay. Pag group, nagdi-delete sila eh. Yan. yeah. So, kaya yan, mga kapatid. And once again, in behalf of our pastor, who is the executive producer and the director of the program, Team Focus is Staying Alive, ako po ang inyong likod, Brother Maki here, along with Sir Dominic, Brother Steven, and Brother JJ. Of course, nandiyan dyan si Mami Shawi, yan, ang ating editor. And by the way, new vlogs every Monday, alam nyo na. At Like and ganun din kay Sir subscribe. John as the live streaming head technician ng ating programa. Amen. At Sir Vince, the man always behind the camera. At ganun din si Sir Romer, ang Yun. dakilang voice sound guard ng The Yes. Baptist Lunch. Bago na yung pangalan Yan, niya. host. Muntik na maging kwento. Oh, muntik. Kaya, muntik ka na nga. Okay, kaya sa lahat ng kasama po namin dito, maraming salamat po sa inyo lahat. We will see you on the next episode of your favorite evening program every Thursday. This is Team Focus, staying alive. God bless you all. To God be the glory. Peace. Good, good. Well, I feel good. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good, 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 good. Well, I can love. Well, I can love. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me love good, good, good. Yeah, yeah. Well, I've got joy. Well, I've got joy down in my soul. Because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy. Well, I can sing. Well, I can sing. Oh, yes, my Lord. Because there's Something about the Spirit of Jesus that makes me sing good, 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 good. Well, I can serve. I can serve. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me serve good, good, good. Wait a minute. Do you feel good? Good, good. Do you feel good? Then clap your hands. Because there's something about the Spirit. Well, I